Self-employed ma'am ka ba na gusto mong magsimulang mag-invest sa Philippine stock market para na rin maituro mo sa iyong mga anak ang pag-invest sa stock market para masimulan nila ng mas maaga at masimulan din nila ng mas maaga na mapagandaan ang kanilang retirement, or isa kang OFW tapos breadwinner pa na tumutulong sa iyong pamilya pero gusto mo din masimulang mag-invest sa Philippine stock market para naman sa iyong sarili na may naitatabi kang pera habang nagtatrabaho ka at the same time ay nakakapagbigay ka sa pamilya mo. Para ma-inspire ka, balikan natin ang interview ko sa dalawang naturuan ko sa Philippine stock market na isang OFW na breadwinner at isang self-employed mom. Interview ko to last July 2024 and last August 2024. So eto na, balikan natin para ma-inspire ka. Hello po, good afternoon everyone. Ako po ay si Jenny Bernardo. Dati po akong OFW. Before po, bago ako mag-enter sa stock market, talagang marami pa akong iniisip ko. Dapat ba talaga ito sa akin? Pero iniisip ko, meron naman talaga akong goal. Gusto ko magkaroon ako ng madagdagan yung kita ko. Tapos at the same time, meron din akong preparation para sa retirement ko. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko gagawin siya. Then nag-search ako hanggang sa nakita ko itong SMC, yung isa SMMC sa masterclass. Kaya nung trinay ko talaga itong masterclass na ito, na-prove ko talaga na totoo siya. At saka dito ko napatunayan na kumikita na ako. At saka yung iba pa, natututo rin ako kung paano yung pagbasa sa mga charts. Yun. Dahil doon, sa tulong ng coach din siya yung nagbigay linaw sa akin para magdagdagan pa talaga ng confident yung aking pagpasok sa stock market. Sa ngayon, bilang dating OFW, talagang sobrang hirap ng time ko before. So ngayon, naisip ko siya na kung hindi ko gagawin siya ng paraan, hindi talaga ako makakaalis sa pagiging OFW. So, talagang kahit sobrang pagod, kahit 1 oras, 2 oras pagkatapos ng trabaho. Pero talagang nagugulat ako. Nagbunga siya ng pinakamaganda talaga. At ngayon nasasabi ko na worth it at saka nabawi ko na yung binayad ko dito sa masterclass. Ma'am, bali, nung nag-masterclass ka ba or nung nag-start ka mag-stock market, OFW ka pa noon? OFW ka? Yes, ma'am. So, ang main goal mo talagang magkaroon ng income? Yes po, maganda rin. So, parang ang naging struggle mo pala kasi nga dahil OFW busy, yung time mo, no? Paano mo siya gagawin? Paano ka nag-aaral? So, ma'am, paano mo na-manage yung time mo? Kasi busy kayo as an OFW noon. Paano mo po na-manage yung time mo na mag-aral ng stocks at the same time para makapagsimula ka na po? Sa pag-manage naman ng time ko, kung paano mo yung sa pag-aaral itong masterclass, bali, kung maluwag naman ang oras ko, halimbawa, meron akong trabaho at least wala naman akong kasama na employer, at nung time na yun, pwede akong sa headset lang, pwede mong gawan siya ng paraan. Yung nasa sayo naman talaga siya kung talagang willing ka na mag-aaral. Tapos, ginagawa ko rin siya after kong magpahinga sa wala akong trabaho. Minsan, pag kumakain ako, instead na pagkain lang inaatupag ko, nanonood ako ng mga iba't ibang videos na talagang makakatulong sa akin. Kasi alam ko, hindi lang naman, yung hirap ko ngayon lang to. Pero pagdating ng oras, ako rin ang magkakaroon ng reward dito sa ginagawa. Aral muna ngayon talaga, ma'am. Bali, nung nagsisimula ka po, ano po ba yung pinaka number 1 na tanong mo tungkol sa stock market? Kasi baka yung iba, ganun din yung question nila Ang unang tanong ko talaga sa stock market before na pumasok ako dito is, ano ba yung, mananalo ba ako dito pag pumasok ako? Hindi ba possible na maubos yung pera sa portfolio ko? Siyempre, walang mag-guide sa akin. Yun yung kinakatakot ko talaga. Kasi yun yung maraming naririnig ko. Kaya ang ginawa ko, nanonood muna ako sa video, tapos, kaya nagpa-follow ako ng iba't ibang mga masterclass, at kung na-prove ko talaga na tunay siya, pag-aaralan ko pa rin siya kasi pa-attend ako ng mga webinars nila, doon ko mapuprove kung talagang tunay talaga. Then yung iba ko pang tanong,
Pag ako nandun sa webinar, saka ako magtatanong. Tapos, i-apply ko siya. Then, kung ano yung sinasabi nila, ginagawa ko para at least meron akong talagang may armor ako talaga na, alam ko na. Pagdating ng oras, ito namang masterclass na po, kahit wala na siya, kaya ko nang gawin kahit wala. Kasi ma'am, tsaka ano din naman, knowledge kasi lifetime naman yung knowledge. Tsaka yes, ma'am. At saka halimbawa, ma'am. At saka yung sa iba po, ma'am, ano yan eh. Bali, kung halimbawa, meron pa kayong ibang learnings, eh di, idadagdag ko na lang siya. At least, meron na akong simula. Tama. Opo. Pero ano ma'am, parang yun yung fear mo kung mauubos yung pera mo. Parang yun yung pinaka-biggest fear mo bago ka pong magsimula. Kung mauubos ba yung pera mo sa stocks, ganun. O may iba ka pang fear. Pero yes, hindi ka naman po nag-doubt na totoo ba yung stock market? Hindi ka naman po nag-doubt na ganun. Nung una nagda-doubt ko talaga ako kasi hindi ko talaga akong kalam-alam. Pero nakita ko naman may mga tao talaga na na-prove talaga na okay naman siya. At saka may gumagabay pa rin sa akin mga ibang tao. Doon talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na pasukin ng stock market. At the same time, bali magdagdag pa sa portfolio. So bali ma'am, bago ka po nagsimulang mag-stocks, nag-research ka muna kung talagang legit yung stock market. Ni-research ka. Yes, ma'am. Madami kang research. So nakita mo naman talaga yung Philippine stock market. Oo. Kasi alam ko talaga, yun yung way ko para ako ay, yun hinahanap ko na magdagdag ng income para sa sarili ko. At the same time, yun nga, yung makakatulong sa pamilya ko at pagdating ng oras, makakatulong din sa retirement ko. Kaya, yun yung talagang pinag ko. Kaya nga lang, wala akong kasiguraduhan talaga kung talagang ako'y mananalo dito sa ginawa ko. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko talaga na todo at talagang nag-research ako ng iba pa na makakapagpatunay sa akin na legit ang pagkakaroon ng stock market. Opo. Ngayon ma'am na nag-stocks ka na, ano na po inaaral mo? Anong level na po yung lessons na inaaral mo? Nandun ka na po ba nag-aaral ka na po ba ng technical analysis or simpleng investing muna po yung ginagawa mo? Bali po sa ngayon ma'am, maliban na-apply ko na rin yung mga technicalities na kasi pag ikaw kasi nandun na nag-aaral ka na, kailangan mo i-actual. Hindi lang na magbabasa ka. Kailangan i-actual mo siya para malaman mo kung paano mo gagawin. Kasi yun yung sinasabi, trial and error muna. Tapos, pagdating ng oras, gagamit ka talaga ng pera. Pag hindi man ikaw nanalo, hindi lang isang beses, 2 beses, at saka sa 3 beses. Pero siguraduhin mo na yung mawawala ng pera mo, kaya mong tanggapin sa sarili mo at alam mo na, babalik yan. Opo. So yung mga talagang sa stock market, kailangan po siyang aralin para bago mag-invest, para hindi talaga kabahan. At saka madami pong strategy, no? Madaming strategy kasing pwedeng i-implement sa stock market. Ang nakita ko po talaga dito is depende sa time. Ang nakita ko talaga dapat natin i-consider sa stock market, time, yung risk appetite mo, tsaka yung capability to invest. So doon ka magde-decide kung ano yung strategy or trading plan or investing plan na gagamitin mo. Kasi nga hindi talaga pare-pareho eh. Hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon sa buhay. So kaya mahalaga yung mag-aral po talaga ng stock market. So yun ma'am, bilang ang sinabi mo rin lang, i-summarize natin na gusto mo magkaroon ng income, 'di ba? Kaya ka nag-invest sa stock market. Tapos ang pinaka-fear mo bago ka magsimula ay yung kung mawawala ba yung pera mo. Syempre pinaghirapan mo yun ma'am, 'di ba? Bilang OFW, pinaghirapan mo yun eh. And then pero yung biggest reason mo talaga ma'am bukod sa passive income, meron pa bang iba or yun na yun? Or meron kang family na gusto mo pag-ipunan? Yung retirement mo pala ma'am, sinabi mo kanina, no? So parang bukod doon yung retirement mo din. Kasi nga OFW. Okay.
So ma'am, parang on the average, nung OFW ka pa, ilang oras sa isang linggo mo inaaral yung stocks nung beginner ka? Nung beginner. Bali nung beginner po talaga ako. Nung inaaral mo Kasi na yung mga lessons, ma'am, mga ilang oras oo, yung inaalat mo po sa isang usually, linggo? usually ma'am, mga isang oras lang. Sa isang Pag hindi ko linggo? siya hindi sa isang linggo, sa Sa isang isang araw? araw, kailan Ah, sipag na. itatarget ko siya ng isang oras. Talaga, ginagawa mo po siya ng paraan. Opo. So, bali ma'am, ngayon po na hindi ka na beginner, ilang minutes na lang po yung inaalat mo per day sa stock market para mag-aral? So ngayon po ma'am, bali 30 minutes na lang yung inaalaw ko talaga na oras sa akin. Mali, ginagawa ko na lang, pumapasok ako dun sa aking portfolio. Nag-check ako ng stock market ko. Then, tinitingnan ko kung ano yung status ng stock market ngayon. Kapag tapos na, then ganun lang. Close mo Sa na. gabi naman, kung ako, opo, sa gabi naman, kung ako ay gusto kong magdagdag ng portfolio ko, yun, mag-check uli ako para doon ako titingin kung time ko na ba talaga na magdagdag ng sa portfolio ko or hindi pa. Kasi syempre ayaw natin na mawala yung ating pera, so kailangan maging maingat tayo. At saka yung sa mga katulad natin na OFW, yun yung masasabi ko lang sa inyo, now is your time. Kasi hindi lagi tayo malakas. Katulad natin na OFW, ang gusto natin maging kasama yung buong pamilya. Lalo na sa mga single mother, mahirap din sa part ninyo na hindi lagi kayo malakas. Kaya ito yung way ninyo. Mag-aral lang kayo, maghanap kayo ng mga mentor ninyo at ng mga tao na sa paligid ninyo na tutulong sa inyo para talagang maging confident kayo na pumasok sa stock market. Aral po talaga no? Sa simula, aral talaga. Sobra. Oo. Talagang commitment lagi. Oo, commitment. Sobrang commitment. Kasi kung nasa sa kanila naman yun, kung gusto nilang kumita, aralin. Aralin. Oh. Tsaka part naman ng mga is failures, kasama yan, mistakes, kasama talaga yan sa journey ng kahit saan naman na business or ano, basta aaral din. So, buti ang sipag mo, ma'am, mag-aral kahit busy ka po. Kasi ma'am, talagang sobrang laki po talaga na naging problema ko sa buhay ko talaga. Bilang head of the family, syempre, kailangan ka mag-isip ng paraan mo kung paano ka makakatulong sa pamilya mo na at the same time, hindi rin ikaw parang nawawalan. Dahil nangyayari kasi nangyayari talaga ng pag lahat ay binigay mo, ikaw naman ang mawawalan pagdating ng oras. Sino naman ang tutulong sa iyo? So parang ang ginagawa mo, ma'am, nagbibigay ka sa family mo pero nag-iipon ka for yourself para pagka retirement mo meron kang makukuha. Yes, ma'am. Opo. So, tama. So, mas dapat talaga na aralin mo yung stock market kasi nga kung ayaw mo talagang malugi na hindi mo alam yung gagawin mo, aralin mo siya. Pero may isang tip pa ako, ma'am. May isang tip pa talaga sa isang OFW. Kasi alam ko, talagang nag-iisip sila, paano nangyayari na hindi ka nakakapagbigay sa pamilya mo, pero nakakapag-invest ka sa stock market. Bali, ang ginawa ko, talagang binigyan ko muna ng permanent income yung family ko. Tapos, nung nakita ko na sila na medyo maganda-ganda na, kasi ang ginawa ko, ma'am, pinag-aral ko yung isa kong kapatid, tapos nung nakatapos na siya, pinausap ko siya, sabi ko, ngayon, ikaw na ang susunod na magtutulong sa pamilya natin. Tapos at the same time, meron na rin na binigay ako na fixed income doon sa pamilya ko. Pero yung ibang income, kung meron kaunti man na talagang kailangan nila, dadagdagan ko na lang. Hindi lahat binibigay ko sa kanila. Kasi at the same time, tinuturuan ko sila para mag-ipon. Opo. Pare-pareho kami natututo para ako makapag-invest sa stock market. Kasi sa liit ng sa akin, sinasahod ko, talagang hindi kakayan. Totoo. Maliit lang ang sinasahod ko. Pero nasa sayo
kung paano mo dadalhin at gagawin yung sitwasyon mo. Kaya ikaw, mag-isip ka sa sarili mo. Dahil alam ko sa OFW, minsan kasi nagpapayo din ako sa iba mga kasama. Dahil alam ko yung hirap. Alam ko yung hirap dahil nandun ako. Nandun ako. Kung hindi ko naranasan, hindi ko sasabihin. Kaya nasasabi ko talaga, now is your time. Be open-minded, have a goal setting, always pray to the Lord. Yan lang po talaga. Dedication and be consistent. Oo, ma'am. So at least ma'am, na hindi, kumbaga ang naibigay mo rin sa family mo ay naturuan mo sila paano sila maghanap ng pagkakakitaan, no? Talagang teaching them how to fish, parang ganun, ma'am, ano? Yes. Kasi hindi pwedeng, kailangan talaga may lesson no? Yes, maging wise ka rin lang maging wise ka rin na. Kasi yun nga lang laging sinasabi nila, akala nila pinupulot lang ang pera sa atin. Hindi ganun, maliit lang talaga. Kailangan mo maging productive ka, maghahanap ka ng ibang way kung paano magdagdag ka ng income mo. Nasa sayo yun. Pero kakayanin mo naman Totoo, kakayanin mo yun kasi open ang oras natin doon. Pero yung pagdating dito sa Pilipinas, madalas kasi nagbibigay lang tayo. Masarap yung tumatanggap ka lang lagi. Pero yung hirap mo, paano naman yan sa sunod na araw? One time, big time tayo, di ba? Kaya hindi naman pwedeng laging ganun. Paano kapag yung preparation mo pag nagkasakit ka, paano yung anak mo? Anong susunod mo kapag naubos na yan, yung sa pag-aaral ng anak mo? Lagi ka bang malakas? Hindi naman, di ba? Kaya ang iniisip mo dapat lagi future, hindi lang yung sa ngayon. Ayun, ma'am. So salamat po, ma'am, sa sa paunlak sa interview kasi ikaw po yung maganda example bilang OFW kasi nga madaming OFW po na hindi rin alam yung stocks na tinatanong nila, pwede ba ako sa stock market? So at least na-interview po kita na OFW. At saka yung dati kong interview, makikita nila si Ma'am Feli and si Ma'am Cora. Parehong OFW yun na 69 years old. So talagang ma'am, pagka ginusto mo, magagawa ng para. Para sa future, para sa goals sa buhay. Basta aralin lang muna nila yung stock market. Huwag silang mag-invest na hindi naaral. Para at least naman hindi sila, alam nila yung gagawin nila, alam nila yung strategy kung anong i-implement nilang steps or strategy na gagamitin nila sa stock market. Yes, ma'am. Totoo po yun. Strategy. Ayun, ma'am. So, salamat po sa paunlak mo sa interview. Ingat ka po lagi. And yun. So, salamat, ma'am. Welcome po, ma'am. Ingat din po kayo lagi. Hello, ako po si Rogeline Temporada, mother of two, 43 years old, self-employed, isang mananahi. Maliban sa mananahi, marami pang mga ibang sideline bilang isang single mother. Single mother. Okay, ma'am. Ang flow kasi na interview natin, it's more on story ng bawat taong ini-interview ko. Baka kasi may makarelate sa'yo na sabi mo ikaw ay self-employed, mother, single mother, madami pang sideline ba? Tama ba, ma'am? Yes, pero nakakapag-stock market ka. Yes. So, ma'am, baka may makarelate sa'yo. Paano mo nagagawa or paano muna nalaman yung stock market? Yun muna. Sa simula po, nalalaman ko yung stock market since 2013, nakilala ko based sa website ng PSE. Nakikita ko po doon, kaso lang hindi ko naiintindihan siya kung paano magsimula kasi mayroon doon paano mag-register din, may mga brokers. So, yung isip ko, hindi ko maintindihan kung saan ako magsisimula. Kaya nung time na yon, pinalipas ko muna kasi siguro hindi pa oras para sa akin yung stock market. Then, nung pagkatapos nun, matagal-tagal pa kasi lagi lang ako nag-o-observe. Pero may experience din ako sa NAB po na tinatawag, yung sa bank. Doon ako muna nagtatry. Tapos, hanggang nagkaroon ako ng account sa BDO, na broker, pusa nila akong ginawaan. Pero,
Kasi nga wala man ako idea about sa stock market kung paano magtitrade doon. Hinahayaan ko lang yung since ano yun, 2017. May account nga ako, ang tanong, paano ko sisimulan, paano mag-trade? Kasi hindi ko alam paano talaga simulan ang stock market. Tapos, nakita ko sa Facebook, yung pangalan nyo po, laging nagpa-pop up sa Facebook ko, na napaka-interested talaga. The way na nakikita kita sa Facebook. Tapos, inoobserbahan ko muna kasi pandemic time yon. Iniisip ko din, baka scam ito or ano ba, paano ba simulan. Kasi natatakot ako base sa mga na-experience kong mga hindi magaganda na like mga scam-scam na yan. Pero, dumating ang punto na wala namang imposible mag-try kung totoo naman talaga. Kasi alam ko, ang stock market hindi scam. Nasa tao ang scam. Ang stock market totoo. At nagka-interest po ako kasi matagal na ito. Kasi pag sinasabing stock market, sa Pilipinas po ito. Hindi ito yung parang, ang alam ko, Philippine market ito. Ang alam ko, parang pumapasok nito mga businessman, maraming nag-i-invest na mga big company na, tawag niyan. Kaso lang, mahirap mag-umpisa sa wala kang idea, wala kang kaalam-alam. Kaya nung nakita po kita, Ma'am Cynthia, naisip ko yun yung mo doon na mag-try. Kasi sabi ko, kung wala namang imposible kasi mahirap naman mag-stop. Kasi iniisip ko kung maganda naman ito, why not naman na hindi ko itutuloy. Kaya nung nag-message po ako sa inyo, kumuha ako nung first is yung ebook muna. Tapos nung nabasa ko na maganda naman pala, doon ko sa ebook nakikita talaga yung step by step na ay ganito pala. So parang naiintindihan ko siya na kahit sa ebook pa lang, nakikita mo na kung paano ka magsimula. What if kung may magmi-mentor pa sa'yo na magtuturo kung paano ka i-guide, di ba? At saka nung nag-try ako, nag-enroll sa inyo, doon ko po talaga na subukan na ang ganda pala ng stock market. Kasi mai-guide ka kung paano mo gagawin, tapos tuturuan ka ng doon, pagdating doon sa chart, kasi maraming nagtatanong, ano po yung chart? Ano yung candlestick? Kasi ang iba, pag nakikita nila, nalilito kung paano intindihin. Doon ko ganito pala yung candlestick. Kumbaga, tuturuan ka paano magbasa ng chart. Tuturuan ka yung paano mag-plot ng horizontal line, tapos yung mga moving average, exponential, ituturo po yan sa inyo kung paano po gagawin yan. Kumbaga, ma-guide ka sa tama. Hindi po yun na iniisip ng iba dyan na, ay, scam yan, ay stock market. Hindi po, ang scam po, naniniwala ako, hindi sa stock market, kundi nasa tao. Ang kagandahan lang po sa stock market is may sarili kang account, tapos may broker, ikaw po mismo maghahawak sa account mo, hindi ibang tao. Hindi po yung mentor mo, kundi ikaw mismo matuto mag-trade, mag-sale, buy and sale. So, hawak mo po yung account mo. Hindi ka mag-alala na, ay, nai-scam ako, ay, nawawala yung pera ko. Hindi naman ganon. Kumbaga, ma-guide ka sa tama kung paano ka kikita. Ang nagustuhan ko lang sa stock market ay maliban sa kikita ka, may cash dividend na binibigay yung company, lalo na yung mga big company, yung nabilong sa blue chip na tinatawag. Isa pa yung blue chip na tinatawag. Maraming nagtatanong, ano po yung blue chip? Kaya isa pa yun. Sa simula, yung sinasabing stock market, na naririnig ko yung mga pinapanood ko kagaya nila ni Bo Sanchez, yun ni Chinkitan. Ano ba yung blue chip? Marami talagang nagtatanong ko ano yung blue chip. Yung blue chip pala is big companies na nakasama sa PSA na 30 companies na talagang sa dami-daming mga stock. Sila po yung napipili na mga big companies na magagandang bilhin. Mamimili ka lang talaga kung ano yung best doon bibilhin. Example, kagaya ng GFC, yung Jollibee na napaka-common inaanuhan ng mga Pilipino.
SM, yung mall, kasama din yan. Basta marami pang ibang tinatawag na blue chip. Kaya sa mga interesado na mag-aral ng stock market, sana pagtiyagaan ninyong mag-aral kasi lahat naman sigurong gustong matuto, kailangan talaga pag-aralan, anuhan ng mag-enroll, kasi wala namang pag-aaral yata na libre. Pwera na lang siguro sa public school. Libre ang pag-aaral. Pero pag ganito kasi ibang usapan na pag-stock market. Kumbaga, kung gusto mo matuto, pagtiyagaan lang talaga pag-aralan. Kung gusto talagang matuto, wag mo nang mag-umpisa habang hindi pa alam. Kasi mas maganda talaga yung mai-guide, na may mentor na mag-guide. Kagaya ni Ma'am Cynthia, wala po akong masabi po sa kanya. Matyaga po siyang magturo. Talagang kayo na po ang magsawa kung ayaw niyang makinig. Totoo po yan, Ma'am Cynthia. Believe po talaga ako sa inyo. Kasi yung sa pagtuturo po ninyo, marami na kasi akong naanuhan na mga nagtuturo na hindi pare-pareho. Tyagaan po talaga. Kasi alam ko, ang nag-aaral, hindi pare-pareho. May mga fast learner, may mga mahina. Siyempre, yung sa nag-aaral na nito, kasi ang stock market kasi walang pinipili sa edad. Kahit nga mga senior citizen, basta willing ka matuto, pwedeng mag-aral. Mas maganda pa nga, yung medyo bata-bata pa kasi mahaba pang lalakbayin. Kasi ang stock market po ay pang lifetime. At pwede pong ipamana sa anak, sa apo. Walang katapusan. Basta tiyaga lang po at sipag na matuto. Kasi hindi naman po madali. Kailangan po talaga pag-aralan kung gusto talagang kumita. Kasi hindi pwedeng buy and sell lang na basta ka na lang bili ng bili. Kailangan po talaga yung marunong magbasa ng chart para po hindi magiging laging red yung portfolio. Kasi pag nagkakamali ka kasi, hindi maiwasan. At saka, ang stock market, hindi mo hawak yung galaw. Walang makapag-predict na ito tataas, ito bababa. Potential lang. Po talaga siya. Kailangan talaga siyang pag-aralan doon sa mismong chart ng stock na maganda siyang buying tawag nito? Buying time, tapos kung kailan mo ibenta, pag kumita na, ganun lang. At saka, ang stock market ay pwede siya short term, pwede long term. But based po sa goal nyo, kung ano yung gusto nyo sa buhay. Kasi, ma'am yung number one reason bakit mo naisipan mag-stocks given na napaka-busy mo? Kasi, di ba sabi mo, ka self-employed, may anak, di ba? So, ano po ba yung number one reason na ginawa mo yung stock market kahit na super busy ka, naisingit mo pa siya? Ang reason ko po, ma'am, ay maganda sa stock market is may passive income. Kasi kahit busy po ako, nagagawa ko po siya sa tawag niyan, yung hindi all the time na titingnan mo. Kumbaga, kahit marami kang ginagawa, nagagawa mo pa rin siya, i-check anytime. Pasilip-silip ka lang, ma'am. So, silip-silip lang ako. Once nakikita ko na, ay maganda yung yan, tinitingnan ko siya. Pero pag busy naman ako, tapos, ay, pa naman yung hinahayaan ko lang siya. Kaya, yun yung, reason ko na magkaroon ng passive income at saka, pang lifetime po siya talaga. Yun talaga yung at saka ang po dito, in case may savings po kayo sa bangko, kung may savings kasi natutulog lang sa bangko, ang interest na pakababa. Samantala kung ilalagay mo sa stock market, kikita po siya na mas pa doon sa natutulog lang kung may pera, kung may savings lang po talaga. Kasi ang stock market, hindi po maganda yung pang-emergency fund gagamitin mo dito. Kailangan po talaga mga, tawag niyan? Extra na pera. Kaya, wag po kayong matakot mag-try. Alam ko, maraming mga tao dyan na scam.
Kaya negative yung isip nyo pagdating sa stock market. Ang ano lang talaga, makahanap kayo ng good mentor na magtuturo kagaya ni Ma'am Cynthia, ay talaga pong wala po akong pagsisihan, ma'am, sa totoo lang. Kasi yung account, yung po ninyo is pang lifetime po. So, kumbaga, ikaw na lang nasa iyo na po yun kung i-stop ka. Pero napaka-imposible kasi panghabang buhay itong stock market kung gustuhin lang. Kasi alam ko, maraming hindi alam kung ano yung stock market. Marami. Dapat nga maraming Pinoy ang marunong nito kasi Pilipino tayo eh. Philippine stock market ito eh, 'di ba, ma'am? Ano siya? Kaya dapat alin muna. Oo, talagang bansa mo na kaya dapat may alam din ng ibang tao. Kasi maraming na gusto lang pero hanggang isip lang nilang gusto pero hindi nila alam paano umpisahan. Kaya kailangan talaga pag-aralan. Yun lang po talaga ang masabi ko. Kailangan pag-aralan. Madami din talaga hindi pa alam yung stock market. Opo, totoo yan. Kasi ang iba itong interview natin, way na malaman din nila. Yun nga po. At saka ang the best po talaga sa stock market, maliban sa natuto tayo, pwede natin ituro sa anak natin. At saka yung susunod na generation kung talaga. Kasi talaga, dagdag income po talaga. Hindi man sabihin natin pang malakihan na income kasi yun nga, kailangan natin magtiyaga, maghintay kasi hindi naman automatic ito na kikita ka, depende naman sa stock na bibilhin mo. Basta marunong lang maghintay. Kasi magandang passive income ito eh, di ba, ma'am? Aral lang muna talaga. Kasi yung iba, nalulugi pag mag-invest ng walang alam eh. Nalulugi. Opo. Totoo yan. Kaya nga sinasabi nila, ay, scam. Kasi hindi naman nila pinag-aralan. Pero kung pag-aaralan nila, maganda po talaga. Di ba? Kasi ang naanuhan ko lang talaga dito is may cash dividend. Tapos yung company nga nagbibigay pa ng shares. Lalo na pag magandang company. Yun yung nasubukan ko po talaga sa stock market na, ay wow. Kasi sino bang company magbibigay ng shares sa'yo, di ba, ma'am? At saka, cash dividend. Oo. Stock and cash dividend. Oo. Saan ka pa? Walang magbibigay sa iyo ng ganyan. Kung example, may pera ka nasa bangko lang. Bakit? Ang bangko nagbibigay ng interest, magkano lang, napakaliit. Kaya yun yung pag savings. Opo, napakaliit sa totoo lang. Kaya ito talaga yung nagustuhan ko sa stock market na hindi ko ipagpalit sa kahit kahit busy ako. Never kong binibitawan. Di baling matulog ka dyan, basta nandyan ka lang. At least hindi ako nag-worry, di ba, ma'am? Hindi ka dapat mag-worry. Kasi kung may goal ka, kasi pwede naman siya pang long term, kagaya ng pang retirement, at least habang bata pa, makakaipon ka. Pero ma'am, nagtitrade ka din, di ba? Opo. Nagtitrade ka? Nagtitrade ako. Pag hindi ako busy, ma'am, nagtitrade ako, example, weekly. Yan. Pag magandang stock ang nabibili ko, kumikita ako in a week. Tapos pag hindi ka busy. So, ibig sabihin niya, depende sa schedule. Yes. Pag hindi busy, may time mag-trade. Kasi yun yung nung iba eh. Yun po yung sinasabi nung iba, wala daw silang time mag-monitor kaya ayaw mag-stock. So at least ikaw mismo nakapagsabi na depende sa schedule, pwede mo i-adjust. Yes, opo. Ikaw mismo ang mag-a-adjust. Kagaya ko, ma'am, busy ako, ma'am. Pero kahit gaano ako ka-busy, once nakikita ko yung market na maganda, ay talagang pagtiyagaan ko yan. Kasi hours lang naman. Hindi naman sabihin na talagang hanggang gabi titingnan ko. Yun lang, binibigyan ko siya ng time. Kaya nagagawa ko po talaga kasi sayang. Pero at least alam mong mag-check ng maganda yung market versus sa hindi. So ang kagandahan nung may alam mo kung kailan ka mag-check at alam mo kung kailan ka lang okay. Yes, Una, gano'n. Kasi iba talaga man pag kumbaga napag-aralan mo na may nagtuturo sa iyo kung paano mo gawin. Kaya kagandahan po talaga, once na pumasok sa stock market, mag-aral po talaga. Ganun po talaga yung maganda. Sa simula lang talaga mag-aaral. Then pag natutunan naman na, parang follow-up lessons na lang yun eh. Sa simula talaga, medyo yung simula. Pero ma'am,
alam ko bago ka nag-stock, usually kapag ka mga beginner, merong fears yan eh. Ano yung fear mo po? Nung magsisimula ka sa stocks, ano yung parang, ay baka ganito, baka ganon. Yung mga fears, parang ganon. Hindi maiiwasan yan, ma'am. Kagaya yan. Ang dami ko ng experience sa scam, gawa ng, ang dami-dami po talaga. Kaya hindi ko naiisipin yon. Kaya nga, minsan nakakadala, sumubok ulit. Pero, ako kasi positive, ano lang ako, at saka open-minded po ako na, kung hihinto ako, ano mangyayari? Kaya, iniisip ko naman, imposible kung ikaw scam. Kasi, bakit sinishare mo ng ganyan kung i-scam yan? Kaya sabi ko, nung time na kilala kita, hindi maiwasan nagda-doubt ako, lalo na pag nag-enroll. Lalo na pag nag-ano ng pera ulit. Pero, iniisip ko naman, ang kapalit nito ay maganda naman. Why not? Kasi nga, nakita ko naman nung time na nag-enroll ako, agad-agad nagre-response ka. Kung iisipin, nakakatakot. Kasi baka mamaya i-block ako bigla. Pag after payment, di ba? May ganyan, ma'am di ba? Hindi ganon. May mga ganon ba? Block agad? Talaga. Opo, kung scam po talaga. Pero hindi po ganon. Kayo, hindi po ganon. Yun lang naman ang, hindi maiwasan na. Ibig sabihin, ma'am, di ba, nakwento mo kanina, madami ka na experience sa scam. So, ibig sabihin, yung mga experience mong ganon, binablock ka. Tama po ba? May nangyayari din sa akin ganyan, ma'am. Binlock ka. Opo. Kasi alam mo naman ngayon sa Facebook, ang daming mga dummy account. Tapos, once na nagdami account, na-experience ko po yung mga ganyan. Kaya, kumbaga, may trauma na ako pagdating sa pero yun na nga, sa dami ng experience, nadala na din ako. Kaya, parang namimili talaga po ako na kung saan ako mag-umpisa yung alam mo yun, yung totoong umpisa talaga na hindi ako magsisisi. Kaya nagpasalamat po ako sa inyo na kayo po yung binigay sa akin. Parang alam mo yun, yung may tao talagang para sa iyo para ma-guide ka. Kasi nga, hindi po kaya madali ma-scam. Kasi nga, alam mo yun, hindi ka namumulot ng pera, tapos nawawala na lang bigla. Akala mo, nanalo ka sa loto, baliktad pala. Baliktad. Kasi ikaw yung nawalan. Kumbaga, lakasan na lang talaga ng loob. Pero, lagi ko talagang iniisip gawa ng may mga anak ako. Iniisip ko kung susuko ako, saan naman ako pupunta? Sinong mag-aano sa akin kung hindi ako sumubok ulit? Kasi, itong stock market talaga, matagal ko na talaga ito pangarap, matuto ako. Kasi nga, iniisip ko, Philippine stock market, parang iniisip ko, Philippine. So, imposibleng scam. Kaya, doon ako nasabi ko, kailangan talagang mag-aral. Aralin talaga muna bago sumubok. Pero ma'am, may tanong ako. Nung narinig mo yung Philippine stock market, hindi mo talaga inisip na scam? Hindi ko talaga iniisip na kasi merong iba, first time narinig yung Philippine stock market, inisip nila scam eh. Merong iba po talaga eh. Hindi po. Ikaw naisip mo pang hindi. Hindi po. Kasi base sa example sa mga bangko, like yung mga NABPO, nagbe-base po sila sa Philippine stock market. So parang narinig mo na doon yung Philippine stock market. Yes. Kaya gusto kong palawakin yung kaalaman, yung parang madagdagan pa yung kaalaman ko na ako lang mismo ang kasi nga example yung mga scam na ginagamit ng iba like cryptocurrency, Bitcoin. Dami sinasabi scam, hindi naman scam yun. Tao po ang scam kung iisipin. Kaya ang lang talaga diyan, kailangan pag-aralan para makuha mo yung technique na gagawin na hindi ka malugi. Yun lang naman ang diyan. Pero ang stock market talaga, parang chill lang. parang depende sa goal, ma'am, no? Depende sa goal. Opo. Ano yung strategy mong i-implement? Yes. Depende po kasi sa'yo yan eh. Kasi ang tao, hindi pare-pareho. May, tawag nito? Yung aggressive, yung gusto nila kikita agad. Hindi marunong maghintay. Mahirap yung ganon. Hindi maiiwasan pag ganyan kung aggressive ka, go ka lang ng go. Tapos paano kung bumagsak yung market, bagsak din yung company na inanuhan mo, baba din yung mo. Kaya dapat talaga pag-aralan yung paano bumili sa based sa goal. Kasi mayroong mga aggressive pero may strategy kasi sila dun eh. Yes. Dapat
aggressive ka or kahit pa low risk taker ka, may strategy ka sa bawat risk appetite ng bawat tao or group. Ganun. Tama. Oo, ganun talaga. Kasi Kaya, iba po ng strategy. Basta ang importante, aralin muna talaga para di kabahan. At least po, hindi ako nagsisisi kasi napunta ako sa legit na tao. Alam mo ma'am, sa totoo lang, mahirap magtiwala. Kasi nga, sa dami ng experience natin sa buhay, parang mamimili ka po talaga na na tao na talagang yun yung mag-guide sa iyo para matuto ka kung paano magsimula. Kaya kailangan po kung sino man yung diyan, marami pang doubt, hindi po talaga scam ang stock market. Kailangan lang po talaga pag-aralan, tiyaga para matutunan ninyo. Sa umpisa lang mahirap, pero pag marunong na kayo, naku po, baka kayo din naman mag-benefit niyan kasi sariling account, kayo din ang mag-buy and sell. So, wala kang dapat alalahanin. At saka kung once na kayo naman na may mili kung short term or long term ang nyo gusto. Kasi choice nyo yan kung ano yung gusto nyo. Pero ang kagandahan lang talaga sa stock market, pag maganda yung may passive income ka na hindi mo ine-expect. Kasi sa stock market naman talaga, hindi naman all the time kikita ka, depende sa movement ng stock. Pero maganda po talaga. Kasi nga, yung pera mo na iniipon, at least kumikita siya. Kaysa yung nakastambay lang sa bangko na savings, parang ang interest na pakababa, at least dito sa stock market, kumikita yung pera mo. Na safe naman siya. Hindi ka dapat mag-worry na, ay, nawawala yung pera ko, ganito, ganyan. Sa totoo lang po, ma'am, nung nag-start ako sa stock market, mag-invest, hindi ko iniisip na mawawala yung pera ko. Kaya talagang lakas loob ko na mag-enroll kasi gusto ko talagang matuto. Kasi iniisip ko, may mga anak din ako, kaya matutunan nila to. Kung mga, madali alam mo na, ituturo mo na lang. May guide na sila. Ikaw na po yung mag-guide sa kanila. So, ibig sabihin, pag nagtrabaho sila, yung pera nila, alam na nila kung paano nila i-invest. So, ang maganda dun, ma'am, ay ikaw na mismo yung magtuturo sa mga anak mo. At least para kapag meron na silang trabaho, well-guided na sila dun sa pera nila coming from their job or kung ano man yung magiging source of income nila by the time na magtatrabaho sila. Tama po. Yun yung sinasabi natin na long-term investment kasi maipapasa mo yung knowledge mo sa anak mo. Yung anak mo ipapasa sa anak nila, yung anak nila ipapasa sa... So parang siya, tuloy-tuloy na yung generation yan Yun po talagang goal ko, ma'am, na matutunan po. Kasi kung ikaw na marunong, anytime, pwede mo na siyang ituro sa anak mo. Kasi habang bata pa sila, darating man ang panahon, magkaroon sila ng trabaho, at least hindi nila, yung kita nila, hindi mapupunta sa kung saan-saan. Saka mag-guide mo na. Tsaka kumbaga ma'am, na-try mo na. So yung mga errors mo, mga mistakes mo, malilesen na sa kanila. Kasi madami ka ng pwedeng ituro sa kanila. Totoo yan. Yung maganda dun ma'am At saka, kahit sabihin nila, tinuturo ko na dahan-dahan inaano sa kanila. Kasi paano daw yun, ganito, ganyan. Sinabi ko, kahit naman darating ang time pag nagka-interest na kayo, wala namang problema kasi nandito lang naman ako. Yun yung sinasabi ko sa kanila. At the same time, kayo mismo, matuto na rin. Kasi nga, hindi naman, kung iisipin, hindi naman sila mahirap turuan kasi nag-aaral din sila Parang, ako pa nga dapat turuan nila kasi minsan pag hindi ko alam, sa kanila ako nagtatanong. Kaya sabi ko, ganito. Madaling turuan ng mga bata kasi ngayon iba sila, ma'am. Iba sila ngayon. Kaya sabi ko, turuan sila. Mga Gen Z daw. Yung mga batch natin medyo hirap sa diba? Sa online, hirap sa mga i-click dito. Totoo yan, ma'am. Ay, ganun nga ako. Ako din inaaral ko din yung online. Oo. Ako ngayon, gamay na. Dati, hindi rin. Ganun talaga, aral. Hindi ako magaling sa computer, kaya puro ako tanong, anong gagawin ko dito? Lalo na pag may problema. Anong nangyayari dito? Anak,
alam mo ma'am, nakakatuwa, ano? Anak mo mismo magtutulong sa'yo. Imbis, Tama. oh, di ba? Kaya parang sabi Relate ko, ako dyan. sabi ko, share na lang tayo ng kaalaman. Ganon eh. Eh, sabi ko, iba talaga. Kaya, yun. Pabilis sila maganda. sa technology. Yes, totoo yan, ma'am. Sa mga edited, alam din nila. Kaya ako, mahina ako sa ganyan. Yung Kaya, balik natin. Kaya yun yung gusto ko talaga sa stock market. Kaya, gusto kong matutunan pa. Alam ko naman, hindi lang dito nagtatapos, kailangan pa rin aralin ng mabuti para makuha pa rin yung gusto mong gawin. Kahit naman sobra ka busy, pag interesado ka, lalo na pag ikaw mismo gumawa, magkaka-interest po talaga. Walang parang magawaan mo naman ng paraan. Kagaya ko, nananahi ako, gabi na. Imbis araw mananahi, pag once na type ko na, ay, parang maganda ang ay talagang yung gagawin ko ngayon, mamayang gabi ko na yan gagawin. Kasi wala talagang inaano ko yung oras. Kasi nanghihinayang ako, ma'am, baka mamaya, ay, maganda pala yung pag parang maganda pala ibenta, okay, di ba? Bantayan mo siya. Pero pag hindi naman, okay, tahin mo na. Tahin mo na. Pag silip ko na, ay, ikupost ko na yan. Sa chart ka nagbe-base, ma'am, no? Sa chart po talaga ako nagbe-base, ma'am. Kasi, hindi ako titingin sa chart. Parang hindi pwedeng hula-hula na nagtitingin lang ako doon sa portfolio ko. Tapos, hindi ko nakikita sa chart. Pag nag-open po talaga ako ng sabay talaga yung chart at saka portfolio ko, pinag-aano ko yan. Hindi ako basta-basta bumili na hindi ko nakikita ang chart. Kasi yun yung guide, nag-guide sa akin na maganda bumili ng stock, na itong stock maganda bilhin. Yun yung sa akin. Hindi pwede walang chart, ma'am, na parang hula-hula kasi ganito. Kasi di ba makikita natin tumaas, green, pag pula, baba. Pero hindi mo pa rin mabibase yun. Porkit pula, baba na yun. Iba pa rin kung may chart kang binabasihan. Kaysa yung nagbibase ka lang doon sa portfolio mo kasi nagre-red. Yun yung, di ba yung, malalaman natin, pag green. Sa anak ko, natatawa ako kasi pag green, makikita nila yun, ay mama, tumaas ang kasi nag-green. Yun lang yung alam nila, pag green taas, pag red baba. Sabi ko, wala pang nila. Kasi yun lang yung madali nilang intindihin, pero hindi pa doon yung marami pang kailangan aralin talaga. Kasi, tawag niyan, kung marunong ka naman magbasa ng chart, hindi ka mahihirapan kung saan ka banda bibili, saan ka pwedeng magbinta. So, parang na-guide ka sa chart. At saka dahil po yan sa'yo, ma'am. Kasi matyaga kang magturo. Kasi ma'am, napapansin ko, pag matyaga ako, yung mga, nabubuhay sa, parang tawag dito, pag matyaga ka, nadadala yung estudyante. Yung estudyante. Kasi nandyan ka naman, nangungulit ka. Madami nakukulitan sa akin. Ang kulit mo po, sabi dahil sa makulit ako, napupush nila yung stock market. Oo, maganda nga yung ganon. Kasi at least nakulit sila. Napupush. Hindi lang. Nasa sa na lang yun Nasa sa tao kung sumuba, kung ayaw mo, nasa sa'yo rin yun. Kasi andyan lang naman magtuturo. Kung gusto mo, attend ka. Kung ayaw mo, wala namang problema. Totoo yan. Sa sa'yo. Kaya sa recordings ka manood. Kasi kung busy ka, recordings, di ba? Yun lang po yung kagandahan sa'yo, ma'am. Kasi kung hindi man maka-attend sa'yo ng webinar, may video po sa recordings po makikita lahat. At nandoon lang po sa mismo. I-reviewin na lang. Oo, i-reviewin. Nasa iyo na yun kung talaga, kung ayaw mong tingnan. So, depende na talaga yan sa iyo. Kumbaga lahat na sinusubo na sa iyo, nasa iyo na talaga yan. Kung hindi mo pag-aralan. Kaya, sa iyo na din yun. Oo, sa iyo din. Kayo naman po mag-benefit yan kung iisipin. Kaya, parang pinoprovide mo na yung kailangan mong ituro. Nasa estudyante na yun kung pag-aralan nilang mabuti. Kaya, ang ganda talaga ng stock market. Parang wala akong... Parang the more na inaaral mo siya, the more mo makikitang maganda. Totoo. Pero kapag hindi mo kasi inaaral, doon nagsisimula yung ibang mga... Nagda-doubt yung iba. Kaya dapat aralin muna para sila mismo magpatunay kung ano ba yung stock market.
Totoo po yun. Philippine stock market. Mm-mm. So ma'am, ano po yung pinaka pwede mong i-advise sa mga kagaya mo na mother, may mga anak at busy sa buhay dahil may iba pang mga sideline or pinagkakakitaan para at least malaman nila na kahit busy ay pwede palang mag-stock market, pwede pala kung ano lang yung time availability na pwede nilang i-monitor ng stocks. Para sa akin, ang masasabi ko sa mga manonood, ang ma-share ko lang sa inyo ay huwag kayong matakot mag-try sa stock market. Alam ko maraming gustong matuto sa stock market. Pero ang ma-advise ko lang is pag-aralan muna. Huwag mo nang sumubok na basta-basta na hindi pa matutunan. Kasi nga, baka sabihin nyo na naman scam. Kagaya ko, natututo ako dahil kay Ma'am Cynthia. Siya po yung mentor ko parang mentor coach na at saka wala po akong pinagsisihan dahil sa kanya kasi marami po akong natutunan. At dahil sa kanya, nagkaroon ako ng passive income kasi nga sumubok ako, hindi ako natatakot kasi alam po ang stock market hindi scam yan. Nasa tao po yung scam. At saka nagpasalamat po ako, napupunta po ako sa legit na tao na si Ma'am Cynthia. Yun po talaga ang nag-guide sa akin. At saka yung iba nag-iisip ng negatibo sa stock market, nasa inyo na po yun kung ayaw ninyong mag-try. Kasi ang stock market napakaganda po talaga. Kagaya ng iba, marami ding nagkaroon ng scam, baka iniisip nila na scam. Hindi naman po scam ang stock market. Nasa tao po talaga ang scam. At saka ang ko lang talaga pag-aralan ng mabuti bago sumubok sa stock market para magkaroon kayo ng guidance. At saka pag dito po kayo kay Ma'am Cynthia mag-enroll or mag-aral para siya yung mag-guide sa inyo, maganda po talaga. Marami po kayong matutunan. At pang lifetime na po na matutunan. Kasi pag once nag-enroll po kayo sa kanya, wala na pong kayo na po bahala kung mag-i-stop kayo o kayo na magsawa kung ayaw ninyong pag-aralan yung tinuturo niya. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Tuloy-tuloy po talaga yan. Kaya, kasi ako, sa tagal ko na rin sa inyo, ma'am, na din, di ba? Pero hindi naman natin masabi all the time mag-attend ako, ganyan. Sa akin na rin. Pero nanonood ka ng recordings? Opo, nanonood ako. Pag may time, ma'am, na kasi pinag-ano ko lang talaga yung time ko. Pero wala. Tuloy-tuloy lang. Walang nawawala. Walang parang ang saya kasi ma'am pag yung ginusto mo at sa interesado ka. Basta matyaga ka lang. Tama. Tiyaga. Ay, masaya. Masaya po talaga. Kasi ang pag may gain. Yes. Nakabenta. Yan. Pag nakabenta, parang sarap sa pakiramdam na hindi mo inaasahan na, ay, nag-gain pala ako ng ganito. Di ba? Parang, yun yung magandang ko sa stock market na yung goal ko pang lifetime po talaga. Kaya, ginusto ko to na pasukin ang stock market. Kasi maraming hindi alam eh. Tapos, nagtatanong sila, akala nila easy money. Hindi easy money ang stock market. Kailangan po talaga pag-aralan. Kumbaga, bigyan ng time. Kung gusto matuto, kailangan talaga mag-enroll kasi hindi naman, wala namang ngayon pag-aaral na libre, lalo na pag maganda ang magiging benepisyo. Kaya, subukan nyo na para sabay-sabay tayong kumita. At natututo, tapos ma-share sa iba. O kagaya ko kasi ma'am, marami na din mga kaibigan ko na nagtatanong, ate, paano yan? Ate, mahirap i-explain na yung, lalo na pag nagsabi ako ng broker, na down na sila. Hindi na nila, ano yun, kailangan pala ng broker, ganyan. Madali lang naman kung iisipin, di ba? Oo po, tama. Madali lang, walang, tiyaga lang, sa umpisa lang. Sa umpisa lang. Oo. Pero pag naumpisahan na baka tawag niyan, na marami na silang masasabi na ay ang ganda pala. Pero aralin muna kasi talagang yung iba po, ma'am, pagka walang alam, nalulugi talaga eh. Totoo po may yan. mga nagsasabi din na gano'n. So, dapat talaga. Totoo yan. At saka, mahirap magbigay ng info na
lalo na yung sa yung na stocks na bibilhin, mahirap magsabi na ay ganito kasi baka mamaya nag-down yun, ikaw pa sisihin. Oo. Kaya maganda Dapat po talaga talaga pag-aralan. pag-aralan. Tapos sariling decision, Yes. anong stock yung bibili at kung kailan bibili. Opo. Parang kung ano man, sisihin nila sarili nila, hindi ibang tao, di ba? Kasi ang hirap kaya pag ikaw sisihin, parang ayaw ko ng ganon. Kaya nga gusto ko matuto na ako Oo. mismo natututo. Para, ang hirap kasi magparatanong. Kasi mas maganda yung ikaw mismo natututo. Kasi sa iyo naman yung napupunta ang natutunan mo hindi napupunta sa ibang tao. Sa iyo Ano pa, ipapasa mo nga po yan sa anak mo, anak mo yun sa po talaga. anak nila. So, Opo. madaming generation ng pagdadaanan yan. Totoo. Imagine mo, ma'am, ikaw yung nag-aral ng stocks. As in, ikaw lang muna. Ikaw ipapasa mo. So, madami nang magbe-benefit. Pero Totoo yan. ikaw yung naghirap. Yes. Ikaw yung... At saka yung ginastos ko, sobra-sobra pa, bumabalik na. Kumbaga, hindi ka manghihinayang sa binabayad. Kasi yun kaalaman yun Oo, investment yun So, wala kang dapat pagsisihan. Talagang maganda po talaga siya. Basta aral lang muna. Aral lang po talaga. Sukuan. Tiyaga. Simulan. Okay. Kasi yung iba parang pag kinulang yung requirements, parang... Totoo. Agad. Sumuko agad. Ako hindi requirements pa lang. Opo. Hindi ako ganon. Ako, parang... talaga yung... Ayaw kong, kumbaga, tiyaga talaga. Kasi iniisip ko, pag hindi ka matyaga, wala ka matutunan. Kasi wala namang madali. Kumbaga, parang nag-aaral din sa school. Nahihirapan ka sa math, ganyan. Pero pag pinag-aralan mo yan, nakukuha mo naman. Tama. Kaya, ganun lang din na ang stock market. Hindi naman sinasabing katalinuhan, basta pag-aralan lang. Tiyagaan. Kasi ako, hindi naman ako magaling. Natutunan ko din. Parang ganun lang. Okay, nga tayo, ma'am, senior, 69. Walang alam sa computer. Walang alam sa... Bilib nga din ako. Tapos, nag-stock market, nagtitrain. Opo. Nasa tiyaga po talaga. Tiyaga. Totoo yan, ma'am. Kasi, hindi talaga pwede sa, yung mga taong mabilisan ang, nila gusto, hindi pwede. Kailangan talaga tiyaga. Kaya, successful. Saka maganda pa nga ito sa mga bata pa lang kasi, mahaba pa yung lalakbayin nila. Ang dami. Saka maganda masimulan agad ng bata kasi nga, ang investment takes time. Hindi siya yung get rich quick scheme. Yes. Maganda, bata pa lang. Maganda nga nagsisimula sa trabaho Para at least alam na nila kung saan nila dadalhin yung kinikita nila. Ma-guide talaga sa... Kaya kayo, ma'am, yung anak nyo, di ba parang nag-graduate na ba yun? O graduate na? Nag-graduate. Ayun, pag nag-work yun, kayo na yung mag-guide sa kanya kung paano. Ayan na nga, inaanohan ko na nga siya. Kaya sabi niya, ano ba yan gagawin dyan? Ay sabi ko, madali na lang yan, basta may pam-invest. Sabi ko gano'n, pambili ng stock. Madali na lang, sabi ko sa kanya. Kaya matutunan mo din to. Madali lang. Sabi ko nga sa kanya, pag hindi ka busy, panoorin mo yung para maano ka. Panood mo sa kanya yung lessons. Yun yung sinabi ko sa kanya. Para dahan-dahan, matutunan niya. Kasi, pasimulan mo na po, parang one video per day. Yun nga. One video per day. At saka naman siya, willing naman siya matuto kasi marami din siya nakikita ng mga, yung mga kumikita nga din sa May idea siya sa ganito, ma'am, na kailangan lang talaga pag-aralan. Kaya sabi ko sa kanya, pag-aralan talaga muna bago pumasok. Sabi ko sa kanya. Kaya, yun. Nakikinig lang naman siya kasi nakahanap pa siya ng work. 21 years old po ba yung anak niya? 22. 22. Opo. Kaya, tsaga-tsaga lang muna. Ayun, ma'am. Salamat po sa paunlak dahil sige po, ma'am. First Salamat time mo magpa-interview, di ba? Yes po. Opo. Ay, wala namang masama. Sabi ko, sige, try ko na lang. Bahala na. Malay nyo, ito yung simula ng tuloy-tuloy lang. Wag lang talagang sumuko. At saka, ang nagustuhan ko dito, ma'am, yung, alam mo, yung may ipon ka, dito ko nilalagay, hindi nawawala.
kumbaga, kumikita pa siya. Yun talaga yung nagustuhan ko. Kasi iniisip ko, kung nasa bangko, hindi maiwasan, mawi-withdraw. Tapos yung interest, napakaliit. Kaya maganda na, dito na lang ilagay. At least, hindi mo siya gagalawin. Kung yun talaga yung goal mo talaga, makaipon ka. Yun talaga ang ano ko sa, ano nito, nagugustuhan ko sa stock market. At saka, kagaya ko, kailangan kasi, ayaw ko rin na tumanda, ma'am, na alam mo yun, yung wala kang, ayaw kong humihingi, ma'am. Ayaw ko yung mga kasi anak ko hihingi, wala naman ako mahihingian. Mahirap umasa din sa hindi ko ugali, ma'am, na talaga, manghingi. Kasi iba yung breadwinner tayo, na nasanay tayo sa kung ano-anong pagkakitaan. Parang hindi ka mapakali pag wala kang income. Yun yung ko sa sarili ko. Kaya, kung ano yung good opportunities, inano ko talaga. Hindi ako ay baka scam. Pero yung kagaya noon na-experience ko, hindi na talaga. Talagang, na ako doon, parang, tawag niyan, luck na talaga na ayaw ko na. Ayaw ko na. Inaayawan ko na talaga. At saka marami pa rin nag-aalok na ganito, ganyan. Talagang puro ako no. Kasi, bahala ka. Ayaw ko na talaga. Kasi, masakit na marirecall na naman yung mga nakaraan na nakakapanghinayang po kasi, ma'am, nakakapanghinayang. Sabi ko nga, maisip ko, maalala ko yung mga nawawala. Kung dito ko napasok, ay, talagang nakakaami siguro. Kung dito ko lang nailagay, at least hindi nawawala. Kumikita pa. Grabe experience. Parang sakit sa dibdib, pero yun na nga, iniisip ko, para hindi ako masasaktan, iniisip ko na lang, hindi para sa akin yon. Yun na lang yung iniisip ko. Para nakita nyo na yung stock market, di pwede lang po. May pupuntahan na yung pera. Na. At least kahit pa unti-unti, meron akong paglalagyan na hindi ako nag-worry. Yun na yung ko dyan. Kaya doon sa mga negative ang isip or gustong matuto, sige, go na kayo para umpisahan na habang maaga pa. Kasi ganun lang yun Ngayon at bukas, kung hindi mo umpisahan, walang mangyayari. Ganun lang yun, di ba, ma'am? Tama. Talagang isingit pa konti-konti. Una, ang gagawin nila, syempre, wala kang knowledge o anong umpisa. So, dapat, siguro, may webinar naman akong binibigay na free. Pwede sila Ang daming natututo or nakakapagsimula sa stocks, as in open the account through my webinars. Yes, free naman yun. Yan. Totoo nga yun. Maganda kasi hindi nila alam paano mag-open ng account, ano yung legit website. Yun kasi yung fear ngayon ng mga tao Kung legit ba yung links. Kasi nga, di ba, ang daming mga scam ngayon. Yun nga, ma'am, doon sila nagda-doubt kasi iniisip nila scam. Kasi nga, base sa na-experience nila. Pero, ang kagandahan po sa'yo, may free webinar po kayo. So, ma-experience nila na legit po kayo. At saka, may free ebook pa. Saan pa sila doon sa free ebook? Na mababasa nila na, ito pala yung stepping stone na ma-guide sila sa tama. Tiyaga lang talaga. Yan lang po talaga masasabi ko, tiyaga. Kasi wala namang madalian ngayon. Kailangan mo talaga pag-aralan, tiyagaan, kahit gaano pa ka-busy. Talagang pag gustuhin mo, magagawa po talaga yan. Ikaw yung good example ng super busy pero nakakapag-stock market. Naku, ma'am, sabi ko na nga, pag sinasabi kong multitask na ako, ang iba hindi naniniwala. Hindi ko naman pwedeng isa-isahin ko ikwento sa kanila na ganito ginagawa ko. Kasi hindi man kailangan, ma'am. Hindi naman pwedeng, ako yung tao na hindi pala kwento ko anong ginagawa. Pero ang ginagawa ko para sa ikakabuti. Kasi iniisip ko yung mga anak ko na kailangan kong i-guide kung kasi mahirap na. Bilang isang nanay, ma'am, iba. Yung yung alam mo yung gusto mo mangyayari sa anak mo na ma-guide sa tama. Yun yung gusto ko. Kaya ako nagtsatsaga na pagtsagaan sila. Kaya sabi ko, darating man ang araw na mag-asawa sila, at least alam nila. Di ba? Kaya yun yung inano ko na nakakapagod man, pero bawal mapagod. Parang wag sumuko. Wag sumuko, lalo nag-aaral pa tong isa. Kaya tuloy-tuloy lang ang laban. Parang go lang ng naman ng tao may problema, kanya-kanya. Totoo yan, ma'am. Pag hindi na kaya, iiyak lang. Ganun ako, ma'am. Pag hindi na kaya, umiyak lang para
lumuwag yung dibdib. Pero pag ano lang, parang sabi ko nga, chill-chill lang. Kasi hindi naman din ako magalang tao, bahay lang din ako. Yun nga, mas masaya ako maraming ginagawa kaysa yung, alam mo yun, yung mag-aliw-aliw. Kaya kumbaga, tawag ko sa sarili ko, taong bahay ako. Lumalabas lang ako pag may importanteng lakad. Ganon lang ako. Pareho pala tayo taong bahay. Oo, taong bahay. Parang masaya sa loob ng bahay. Oo, totoo yan. Pero ang iba, ma'am, Pero pag nasa bahay, hindi tayo, may ginagawa tayo sa bahay. hindi nawawala ng Hindi trabaho. nawawala ng ginagawa sa Totoo loob yan, ng bahay ma'am. kahit nasa Totoo bahay. yan. Pag nasa bahay. Yan ang sinasabi nila na, ay, ang sarap ng buhay kasi nasa bahay lang. Pero hindi nila alam. Sabi ko, hindi lahat ng tao sa bahay walang ginagawa. Ako na siguro yung hindi na uubusan ng gagawin. Talagang kakaiba. Salamat sa ma'am, paunlak dahil Sige, ma'am. yung Salamat isang example ng parent na busy pero nakapag-invest. Ayun. Salamat po ng marami. Kasi Salamat, ma'am. hindi ko nga akalain na i-ano mo. Sabi ko, nako. Ano lang ma'am, yung journey mo kasi ang magandang ikwento. At kasi nga po yung iba, akala nila kailangan malaki yung pera mo. Ay, hindi naman. So, tapos yung Hindi iba naman. na-scam, ayaw nang mag-stock market kasi na-scam na ng iba. So at least ikaw na-scam pero nag-try pa ulit. Kailangan. Hindi naman pwedeng mag-stop ka kasi kumbaga natututo ka eh. Kumbaga na-scam ka dahil sa maling tao. Kasi nga, ginagamit nila yung mga word na ganito. Pero kung iisipin, legit yung ano na yon, pero tao talaga ang scam. Hindi ako naniniwala na ang scam. Tao po ang scam. Talagang base sa na-experience ko kasi lalo na pag hindi mo kilala tapos siyempre ang tiwala ma'am hindi maiiwasan kasi yun na nga sinasabi pag nag-invest ka tapos gusto mong kumita parang yun na nga tinatawag na easy money. Mahirap po talaga pag easy money. Pinangakuan ng super laki at mabilis. At magaling mag-sell stock. Kaya nadadala. Pero yun na nga, ayaw ko na din. Kaya maganda na rin yung ganito. Dapat talaga inaaral. Pero meron naman din mga kasi ma'am, mga, di ba sa online ngayon, ang dami ng sources of income. Opo, marami na talaga. Pero yung mga yun, inaaral din naman nila yun. Opo. Inaaral din nila, hindi naman din sila yung tipong walang ginawa. Kasi madami na talagang source of income ngayon sa online, sobrang dami na, basta aralin lang. Yung ibang lalaki, nakikita din, diba, napapanood natin yan. Pero, trinabaho din talaga nila yun. Grabe din. Grabe din po ang nila doon, tiyaga din. Parang kagaya din yan ng mga online seller. Minsan wala nang tulugan, di ba? Depende din sa nila eh. Kung paano nila i-market yung kanilang online. Depende rin kung paano nila i-market. Pero trinabaho pa din nila yun. Kung malaki man yung income nila, dahil nagbenta sila for that day, trinabaho nila yun. Totoo. Diba? Hindi siya yung tipong libre na marami po dapat talaga tiyaga lang tapos atin kung saan sila kikita ng masaya sila. Totoo po. Parang kagaya lang din natin to ma'am, nagtsatsaga ako para makapag Kaya walang imposible. Basta tiyaga lang mag-aral at saka subukan lang mag-enroll na para masubukan. Kasi, tawag niyan? Totoo yan. Kasi kung hindi naman pag-aralan, paano sila makapagsimula? Ganun lang naman din ako sa umpisa. Kumbaga, alam ko yung stock market. Ilang taon ko din yon, 2013. Din, nagkaroon ako ng account 2017, pero parang nanghihinayang ka dun sa time na sana noong ka pa nagsimula na totoo yan, ma'am. Versus doon sa ayan na yung lessons provided na. Noon, alam mo ma'am, nung nagnabbo lang ako, everyday ako nag-check Monday to Friday kasi pero lagi kong tinitingnan yung PSE kasi doon nga tinuturo sa akin na mag-check everyday, Monday to Friday. Lagi kong iniisip, paano ko ba ito matutunan ang stock market? Totoo yan ma'am. Talagang paulit-ulit yan pumapasok sa utak ko. Pero ang tanong, sino ba magtuturo sa akin? Yun yung inaano ko, nasabi ko siguro hindi pa time. Kaya siguro, at saka sa totoo lang ma'am, wala rin akong ibang nakikita na yung kagaya sa inyo, sa nung nakita kita. Kailan mo po ba ako nakita? Anong year? Nung pandemic. Siguro 2020.
2020. 2020. Opo. 2020, parang ganun. Kasi sa cellphone ko nakikita nagpa-pop up ka lang. Kasi pag inano ko yung ano tawag niya, nagpa-follow ako sa'yo. Nakikita ko kasi lagi yung, ay, ito na naman. Sabi ko iniisip ko, ma'am, paano ko kaya to umpisahan? Paano kaya kasi may takot pa ako, ma'am, kasi hindi natatapos yung pagkakamali. Kaya yun. Kaya sabi ko, wala talaga. Kailangan ko talagang umpisahan. Kaya yun, nag-decide ako na, nung nakita ko yung ebook, nababasa ko, ay sabi ko, ito na siguro. Kasi gusto ko po talaga makapag-umpisa sa tama na, alam mo yun, yung masaya ka. Yung hindi ka, kasi ayaw ko yung, sa daming experience, sumusubok ilang buwan, tapos na. Kumbaga, walang improvement. Kaya, kumbaga, nasubukan kong magtinda, mag-online selling. Okay naman. Pero yun na nga sinasabi, hindi tuloy-tuloy. Kaya nga, alam mo mang sa totoo lang nung time pandemic, kaya alam ko matagal na akong marunong manahi. Pero hindi ko pinasok kasi nakakapagod. Ang pananahi kasi, kailangan tiyaga kasi dito. Sipag at tiyaga lang puhunan talaga sa pananahi. Kung wala kang tiyaga dito, wag mo nang pasukin manahi dahil nakakapagod. At saka mata din yung ano tawag niyan. Kaya nung time ng pandemic, parang wala na akong option, kundi sabi ko, parang gusto ko nang manahi. Kaya ito na nga. Pero at least ito, ma'am, tuloy-tuloy kasi hindi ko naman talaga na yung lahat ng kaalaman ko na, okay, nung high school pa ako marunong na manahi. Pero gusto kong pa yung kaalaman ko, dagdagan pa ang kaalaman. Nag-aral po ako. Nag-aral po ako sa TESDA, nag-exam ako ng INSITO, sa awa naman ng napapasa naman. Opo, yung tawag niyan sa dressmaking. Kasi yun nga sabi ko, kung gusto mo marami ka pang matutunan, kailangan mong mag-aral. Right. Kaya nga kahit yes, totoo yan. Tuloy-tuloy, wag sukuan. Kasi... Yes, at saka, siyempre sa pananahi, hindi naman pwedeng wala kang guide, kailangan mo rin. Ako naman, gusto ko talaga may book kasi at least makikita doon yung Kagaya sa iyo, ma'am, biniprint ko nga yung ibang kasi iba yung nababasa mo ba opo, compare sa, lagi ako mag-o-open ng computer. Sabi ko, maganda yung may print out, at least nababasa mo na siya. Kaya yun yung gusto kong matutunan para makikita mo yung resulta. Kasi yun, hindi ka naman pwedeng kikita ka na wala kang kapital or hindi ka gagastos. Kailangan mo talaga paglaanan ng pera para kumita ka, matuto ka. Gano'n. Investment. Investment. Investment yung knowledge. Yes. At saka good investment naman, ma'am. Hindi naman siya, yun lang yung kagandahan doon. Kaya, okay naman. Happy naman ako kahit ganito, mapuyat minsan. Parang, nakakapagod pero bawal mapagod. Parang ganun lang, pahinga lang. Pagkatapos balik naman ulit. Ganun lang. Minanahi ulit. Ganun lang talaga ako, ma'am. Parang happy naman ako sa ginagawa ko kasi hawak ko yung oras ko. Yun yung gusto ko, ma'am. Hawak ko yung oras ko. Kahit gaano ka busy, na ko yung oras ko. Kahit paano. Ayun. Sige, ma'am. So, salamat po sa pag-share. Tapos, salamat din sa pagpayag kahit alam kong first time. Ayun. Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Kung busy ka pero gusto mo na talaga magsimula sa stock market at ano ba yung dapat mong aralin na strategy para sa mga busy? Ang maganda dyan na pwedeng simulan ay dividend investing. Aralin mo muna, maglalagay ako ng isang video dito tungkol sa dividend investing para at least may idea ka bago ka magsimula sa Philippine stock market. Okay, so panoorin mo na after ng video na ito. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa stock market investing, dividend investing, long-term investing, and short-term trading, mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. Salamat!